Kumusta? Meron tayong material ngayon na naglalahad ng isang ideya na medyo iba eh. Lalo na sa usapin ng pangangailangan o alam mo yung pag-raise ng funds. Ang sabi, unahin daw ang pananampalataya. Bago yung pera. Galing to sa, alam mo, mga sipe, mga prinsipyo sa Biblia. Tapos may mga kwento rin, mga totoong tao na sinubukan daw munang dumepende sa Diyos bago lumapit sa tao. So ang mission natin ngayon, tingnan natin kung itong pag-una sa panalangin, paghingi ng direksyon sa itaas, bago pa man gumawa ng plano, ng proposal, may epekto nga ba talaga sa'yo? Okay, simulan na nating himayin to. Kasi diba karaniwan, pag may kailangan tayo, lalo na sa project, sa ministry, ano agad? Gawa agad ng plano, budget, listahan ng kukontakin. Tama. Oo, yun agad. Pero sabi dito sa mga binigay mo, baka raw yung diskarte na yan mismo ang nagdadala ng stress. Oo, nagdadala ng stress. At nakakapagpahina pangaraw ng loob. May alternatibo raw. Unahin ng Diyos. Tama. At ang tawag nila dito ay vertical dependence, bago yung horizontal exchange. Isipin mo na parang signal ng Wi-Fi, kumbaga. Kailangan mo munang, palakasin yung connection mo sa tower sa itaas. Sa Diyos. Oo, sa Diyos. Bago ka makipag-connect ng maayos sa iba sa paligid mo, sa tao. Ang paglapit muna sa Kanya, yun daw yung pundasyon na madalas nakakaligtaan natin. Pero totoo ba yan? May basehan ba talaga halimbawa sa Biblia? Kasi madaling sabihin pero... Marami raw tayong makikita. Actually, halimbawa, si Abraham. Sa Genesis 22, di ba? Handa niyang ibigay yung pinakamahalaga sa kanya. Nagtitiwala siya na kung saan siya dadahin ng Diyos, doon siya maglalaan. Yung Jehovah Jireh. Yun nga, dun galing yon. O yung pagpapakain ni Jesus sa libo-libong tao. Gamit lang yung konting tinapay at isda sa John 6. Ipinapakita raw nito na kahit kakarampot lang yung hawak natin, pag ipinagkatiwala sa Kanya. Kahit maliit lang. Oo, kahit maliit, kaya niyang paramihin. Sobra-sobra pa nga. Pati nga raw yung karanasan ni Pablo sa 2 Corinthians 12, yung may tinig sa laman. Hindi naman inalis ng Diyos pero binigyan siya ng sapat na biyaya para makayanan niya. Okay. So, ang provision daw, hindi lang palaging pera, pwedeng lakas din o biyaya sa gitna ng hirap. Okay. Malinaw yung mga biblical roots. Pero paano sa panahon natin ngayon? May mga kwento pa dyan sa sources mo? May gumagawa pa ba niyan? Meron. May nabanggit na mga misyonero raw, nagkulang sa pambayad ng upa. Critical na, nanalangin sila. Tapos, eksaktong halaga ang dumating, 3 araw bago yung deadline. Wow. Saan galing? Galing daw sa hindi nila inaasahang tao. Tapos, may isa pa, isang field worker. Bago pa man siya lumapit sa mga potential partners, ipinagdasal niyo muna raw. 3 pangalan lang. 3 lang? Oo. At yung 3 yun mismo ang naging pinaka-committed na katuwang niya. Sila talaga yung nag-step up. Grabe. So, hindi lang pala talaga tungkol sa himala ng pera yun, ano? Exactly. Yun yung punto. Ang mas malalim daw na usapin dito ay yung timing ng Diyos at kung paano nito pinapatibay yung pananampalataya. Hindi lang ng nangangailangan kundi pati rin nung nagbibigay. Kasi nagkakaroon daw ng partnership na hindi lang parang transaction lang. Oo nga, hindi lang basta bigayan. Tama. Nakaugat daw sa parehong paniniwala. Sa misyon. Sige, mukhang maganda sa teorya. Pero, paano to isa sa buhay? Practical tips pa. Lalo na kung, alam mo na, may deadline ka na, nagmamadali ka na. May binabanggit nga silang tool Parang Ministry Vision Prayer and Fund Request Journal. Parang logbook? Oo, parang ganon. Para isulat mo yung vision mo, yung mga panalangin mo, sino yung mga ipinagdarasal mong maging katuwang, tapos itrack mo rin yung mga sagot na natatanggap mo. Kahit yung maliliit. Pero eto yung mas mahalagang paalala raw. Labanan yung pressure. Yung pressure na magmadali. Bakit daw? Kasi yung pagmamadali, baka yun mismo ang humahadlang sa proseso ng pagtitiwala. Parang inuunahang una.
Gets ko. Parang shortcut na hindi naman pala shortcut? Ganon nga. At kailangan din daw nating palawakin yung definition natin ng provision. Hindi lang to pera, paulit-ulit nilang sinasabi. Pwedeng karunungan yan? O kaya yung tamang tao sa tamang oras? Yun yung tinatawag na divine appointments. Oo, yung mga ganun. O kaya mga volunteers bigla? Pwede. Volunteers na may kailangan kang skills o lakas ng loob. Maraming parma yan. Kung iisipin mo, bakit kaya? Bakit kaya mahalaga tong konsepto na to lalo na ngayon? Anong relevance nito sa panahon natin? Parang ang hirap paniwalaan minsan eh. Sinasabi sa mga material na sa panahon ngayon kasi, ang daming humihingi ng tulong, di ba? Marahil pagod na rin yung mga tao o manhid na sa mga paulit-ulit na pitches. Totoo yan. Ang mga tao raw ngayon, pati donors, mas naghahanap sila ng authenticity. Yung totoo. Mas naaakit daw sila sa mga kwentong nagpapakita ng tunay na pagdepende sa Diyos. Hindi lang puro galin ng tao. Ang pag-una raw sa pananampalataya, nagbibigay ito ng tinatawag nilang spiritual authority. Spiritual authority. Ano yun? Parang isang klase ng bigat o kredibilidad na hindi lang galing sa ganda ng presentation mo o sa dami ng connections mo, galing siya sa nakikitang pagsandal mo sa mas mataas na kapangyarihan. May impact daw yun. Okay, gets ko. Malaking shift nga yan. Mula sa pagsandal lang sa sariling galing, sariling diskarte, mga koneksyon, patungo sa pagkilala na ang Diyos ang siyang pangunahing source ng lahat. Oras, talento, yaman. Lahat talaga. Oo. Kaya ito ang iiwan naming tanong, siguro, para sa iyo na nakikinig. Sa susunod na may kakaharapin kang malaking pangangailangan o gagawa ka ng isang mahalagang plano, paano kaya kung ang pinakaunang mong meeting ay hindi kasamang team mo o ang bangko? Kundi doon sa tahimik mong lugar ng panalangin? Ano kayang mga di inaasahang biyaya, mga divine surprise na sinasabi, ang posibleng mangyari kung susubukan mong unahin ang pananampalataya bago ang pananalapi, kahit sa isang maliit na aspeto lang ng buhay mo o ng gawain mo? Simula ngayon. Ano kaya?